Ayan, ito na po yung araw na kami ay magsisiling at yes, magpipiling turista po kami dahil ililibot kami sa buong Ilocos sa Greenland at kami po ay mamamasyal doon at makikita yung iba't ibang view, iba't ibang hugis ng mga iceberg doon sa gitna ng laot. Kung makikita nyo, yes, 3 lang po kami na nakasama sa sailing ngayong araw na to dahil nga hindi po pwede na lahat dahil lahat ng schedule ay complicated. So, sa kaming 3 kami po ang napili dahil yung schedule namin ay medyo umayon sa panahon at sa araw na kung saan magaganap yung aming sailing. So, tingnan nyo naman yung aming mga kasuotan na sobrang kakapal. Ako po ay nagsuot ng overall at yung mga kasama ko din naman ay nagsuot ng sobrang makakapal at doble-doble na damit dahil nga hindi po biro ang lamig sa gitna ng laot. Itong overall ko naman, ito po ay ipinahiram ng aking employer para magamit ko sa aming pagsisiling. At yes, sabihan ko sa inyo, itong aming pagsisiling ay isang sponsorship lang po to ng aming employer dahil sobrang mahal po to at hindi po namin kayang i-afford at syempre kore po tayo. At yes, dito na nga magsisimula yung ating pagiging turista for today's video at ito na nga yung bus at itong hotel na to dito po yung aming pick up point. So, sasakay kami dyan sa bus na yan. At ito na nga, nakarating na kami na kung saan kami mag-start ng aming journey. Ito po ay isang port dito sa Ilocos, Greenland na kung saan dito magsisimula yung aming journey. So, 3 lang kami sa aming grupo at yes, may 3 din na mga turista na kasama namin. Yung 2 yung couple at isa itong solo na to na naka brown na jacket. So, bali, 6 lang kami plus 2 staff or crew ng barko. Yung isa ay captain at yung isa naman ay crew niya. So, lahat po ay 8 kami. Ayan nga po pala yung aming sasakyan papuntang laot para maglayag. At yes, isa-isa na kaming bababa dyan sa may hagdanan dahil nga masyadong low tide so mababa yung tubig. At yes, isa-isa kaming lulusong dyan at bababa. Tingnan nyo naman, extra challenge yung pagbaba namin dito. Finally, nasa loob na kami ng aming sasakyan na yate. So dito mag-announce po yung aming crew ng mga paalala at do's and don'ts habang kami ay naglalayag sa gitna ng karagatan. At yes, dito magsisimula yung ating journey. Just let me know. We have a menu card here. I only take card. And yeah, the tour is gonna take 2 hours. And here to begin with, we will probably sail a bit fast. And then in the end, when we come to the ice floor, we will slow down. And you can just go outside now. Enjoy the tour and be careful not to slip. Then I will be very happy. And yeah, if you have any questions, feel free to come and ask us. If you will use this door, which you can do as you want, just take this one down, this black thing, and then you can lock it again or close it. Yeah. Yeah. So feel free to go outside now if you want to, and just enjoy the tour. At yes, natapos na yung kanyang announcement at ito na nga po pala ang loob ng yate ng aming sinasakyan. So magsisimula na ang ating journey. So kami po pala ay maglalayag ng 2 oras sa gitna ng karagatan ng Atlantic Ocean. So makikita natin ang iba't ibang view at iba't ibang hugis ng mga yelo na naglalakihan. Hindi naman na bago sa akin ang makasakay ng mga malalaking barko at yes, mga yate dahil nga na-experience ko naman na to doon sa Pilipinas at kahit sa Saudi. Ngayon nga lang, masasabi ko talaga na sobrang kakaiba yung mga tanawin dito sa lugar na aking napuntahan. Credit po sa aming employer na sobrang napakabait na binigyan kami ng pagkakataon para makapaglibot at ma-experience itong adventure dito sa lugar na kung nasaan kami ngayon. Alam nyo ba na ang sabi ng aming crew na itong mga iceberg na to ay nabuo 100 years ang nakaraan dahil nga hindi po basta-basta ito nabubuo at hindi po basta-basta na nagkakaroon ng height yung mga snow dito dahil nga it takes 100 years para mabuo at tumigas po siya. At tingnan nyo naman sa sobrang lamig na lamig ng tubig dito, hindi po yan natutunaw ng mga yelo at kahit summer pa dito, hindi po natutunaw yung mga icebergs na yan na nagkalat dito sa karagatan ng Atlantic Ocean. Habang kami nga ay nasa labas at nanonood or tinitingnan pinagmamasdan yung mga tanawin, naisip namin na paano na kaya kung natunaw na lahat itong yelong na to, paano na lang yung karagatan.
sobrang dadami talaga yung water at mag-overflow. Kaya yan yung mga posibleng pinag-iisipan namin. Kasi pag nandito ka, sobrang mapapa-overthink ka talaga sa mga yelo na ito na sobrang gaganda at sobrang lalaki. Sabi naman ng kasama ko na pag ito daw ay natunaw na yelo, yung Pilipinas daw ay babaha at lalaki daw yung tubig dahil nga tayo ay nasa ilalim at ang Greenland ay nasa taas ng globo. So, yan po yung mga posible naming iniisip at ayon naman yan sa aking kasama na medyo matagal-tagal na dito. Tingnan nyo yung mga yelo na yan, medyo nagkahiwa-hiwalay na dahil nga nag-i-start na yung summer. Pero yung malalaking yelo doon sa banda roon, hindi po yan natutunaw at hindi po yan nababawasan dahil yan po ay pinagtibay na ng panahon. At yes, dito sa part na ito, nag-iimot-imot tayo dahil nga, syempre, bago tayo na makarating dito, ilang pagsubok muna ang ating nadaanan at hindi ko lubos maisip na nandito na pala ako sa lugar na ito at yes, na-experience ko na yung mga ganitong adventure. At thanks God dahil nga sa pagkakataon na binigay sa akin na makapunta dito. Ayan, kausap ko pala nga po dyan yung aking kasama. Sinasabi ko na yung mga icebergs na sobrang lalaki, sobrang nakakamangha at pag-overthink kung paano ito nabuo na sobrang lalaki. At yes, kung papansin nyo, sobrang ganda din talaga ng panahon at nakiayon din talaga yung panahon dito sa aming paglalayag. Yun talagang pinakamahal, no? Na air safari. Ilang minutes lang. Grabe, ang ganda! Thank you, Lord! Amazing na. Once in a lifetime! Grabe! Sa part na ito, kami po ay pauwi na at dahil pauwi na kami, siya po ay aking niyaya na lumabas at sabi ko sa kanya na doon na kami mag-stay sa labas hanggang sa dumating kami sa port at dumaong kami. At yan, sobrang malapit na nga, siguro kung mga 30 minutes away na lang kami sa port, doon kami ay lumabas pero sobrang lamig po niyan talaga. Kami po ay frozen at napakalamig po talaga ng hangin dyan sa banda na yan. Dahil nga, sabi ko sa kanya, mag-challenge tayo. So 30 minutes na kami ay nasa labas hanggang sa dumaong kami sa port. Ang ginawa po niya, siya po ay nagkukwento sa akin. Sabi niya, ito po yung mga nililinisan niya dahil housekeeping department mo po siya. At more than 2 years na po siya dito nag-stay sa Greenland. So, ang dami po niyang kwento sa akin at syempre tawang-tawa naman kami kung ano-ano na lang yung mga pinagkwentuhan namin dahil para ma-enjoy namin yung whole trip. Pero sobrang enjoy nga po talaga ng aming trip na yan at hindi ko po makakalimutan. At dahil dyan sa sponsorship ng aming employer na sobrang napakabait, thanks to Madam Rose at Uncle Yorn dahil nga siya ang nag-sponsor sa amin at para ma-experience itong aming sailing at adventure dito sa gitna ng Atlantic Ocean. Isa lang to sa trip na in-sponsorship ng aming employer. Yung ibang trip po ay snowmobile, dog sled, at air safari. Pero syempre yung ibang mga katrabaho ko naman ang naka-assign or makaka-experience ng iba't ibang rides dahil nga kami ay naka-assign dito sa sailing or boat tripping. Yung iba naman ay sa dog sled na kung saan hinihila sila ng mga aso at tumatakbo at yung iba naman ay nag-i-snowmobile. So iba't ibang experience po ang iyong ma-experience dito kung ikaw ay nandito dahil nga sa sobrang daming rides na iyong ma-experience. Yun nga lang sa sobrang mamahal po talaga ng bayad nito. Yung yellow na yan na sobrang hindi na po siya natutunaw dahil sa sobrang tigas na po yan. We're here! Ayan, natapos na yung aming trip. Yes. Sobrang saya. Sobrang ganda. At dito na nga nagtatapos yung aming boat sailing. After 2 hours, bumalik na kami at yes, tapos na po ang aming paglalayag. At kami po ay sinusundo na ng aming bus. At dito po kami sasakay pabalik sa aming mga trabaho. At yes, kung i-rate ko po yung aming paglalayag or ang aming experience,
10/10 po yung aking score dahil nga sa sobrang ganda ng mga tanawin. At yes, paakyat na kami sa bus at kami po ay babiyahe na pabalik. Yes, yung aming driver nga po pala ay Pilipino din po yun at siya po ay driver dito sa bus na aming sinasakyan. At ito na po, pabalik na kami. Sobrang ganda ng aming experience at sobrang saya ng aming mga damdamin dahil sa lahat po kami ay naka-experience at sobrang sasaya ng aming mga ngiti sa labi. And once again, thank you sa aming employer na sobrang napakabait at dahil sa inyo na-experience po namin ito. Walang mapagsiglang kaligayahan ang aming mga nararamdaman pagkatapos ng aming tour or ang aming boat tripping. Kung hindi dahil sa inyo, hindi po namin to ma-experience dahil sa sobrang mahal po ng bayad ng boat tripping at isang trip lang po to at 2 oras pero sobrang mahal po talaga, hindi po namin kakayanin. Another adventures unlock na naman tayo. So ang lugar po talaga ng kung saan naroon ako ngayon, ito po ay isang pinakamataas ang tourist numbers every year dahil dito po talaga yung pinakasentro ng tourist. So expect po na sobrang busy po talaga ng summer season dito dahil pag summer season yan po ang pinakamagandang panahon dito sa buong Greenland, Ilulissat. Anyway, sa buong Greenland. At yes, malapit na po kami sa aming bahay at dyan na po kami bababa. Sobrang saya po ng aming mga damdamin at thank you Lord sa lahat ng mga blessing at thank you Lord sa pagkakataon. Everybody take care. Bye bye.